What's up mga badinos? So, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. So anong oras ng panood ang video na ito mga badinos? So in today's video mga badi, may gawin tayong mga badi. Ito yun, no? Sa booper natin badi, lalagyan na natin ng enclosure L-ported box D12. Okay, so bago natin simulan yan mga badi, roll the intro muna. What's up mga buddy, no? So ito na maano natin mga buddy, no? Yung forma niya mga buddy. Ayan, no? So dito ito mga buddy, 12. Ito 14 kasi ito. Tapos dito naman yung haba niya nasa mga 18 lang, no? Tapos dito naman 18 to dito. Move natin pa ganun para kukuha tayo ng 12 dito. Dito, no? Kuha tayo ng 2 inches dyan. May ano siya, parang pag ganun siya, pag ganun. Kukuha tayo ng 2 inches dito. Kuha ko yung ano, sukat sa internet. Dito itong sukat. Explain ko lang mga sa mga D12, no. Ito tamang-tama sa D12 to, no. Dito bali 2 inches yan, buddy. 2 inches yung ano niyan. Tawag dito air vent. Palabas ng hangin, 2 inches yan. Ano? D12 talaga to. Kung speaker nyo D12 mga buddy, ito tama-tama ng size na to, no. Kunin nyo na to, size na to. What's up mga buddy, no? So ito na, ready for takip na natin to buddy. Yan. Okay. Ano na natin para makita yan. So ready for takip na yan siya buddy. Okay buddy, pagpasensyahan nyo na yung plywood buddy. Ordinary marine lang kasi yan. Kaya may mga butas-butas, mga ganito, oh. Mga butas. Yan, oh. Ordinary plywood lang kasi. Mawala rin yan pag pintura natin ng texture yan. Haluan natin ng semento kasi yun, eh, no? Mawala rin yan. So pag may budget, doon na tayo sa original na marine. Ordinary marine lang kasi, substandard. Okay, so yan, ito na yung ano niya mga buddy, pininturahan natin sa loob. So pinakita ko lang sa loob buddy para tatakpan na natin, hindi na makita yan, eh. So pinakita lang natin yan. So ganun siya mga buddy, no. Okay na siguro to, takpan na lang natin to. Okay buddy, so yan, ano muna natin buddy, tawag dito, butasan ko muna yan mga buddy, no. Pagkatapos natin butas niyan, syempre hindi naman pa ganyan yung buddy, sinusukat ko lang buddy, no. Pag mabutas natin, ilagay natin sa L-ported box mo buddy. Kahit na walang masilya, kahit walang pintura, walang paligoy buddy, no, walang pa intro na, testing na natin yan mga buddy. Okay, so time lapse na tayo para mabilis mga buddy, no. Yan buddy, na butasan natin buddy, no. Yan, stig. Okay, so ilalagay natin tong ating subwoofer. Okay, isang kamay lang tayo kasi walang cameraman. So tingnan natin buddy. Swak, no swak. Okay, walang space kahit 3mm. May space naman mga 2mm. Pero napaka-astig buddy. Okay, napaka-astig nya, no. So okay, lalagyan natin ng screw to para matesting natin buddy. Wiringan muna natin pala. Tapos lagyan natin. Bahala lang walang batak dyan, walang pintura, no. Para ma-sound check na natin to. Okay, let's go. Lagyan natin ng double-sided brad. Yung sa likod nya brad. Yan ganyan. No buddy, para walang singaw talaga, no. Kasi para mag-testing tayo is solve tayo sa mga ano,
Wala tayong likramo, no? Walang singaw, mga ganun, no? Okay, so lagyan muna natin ng ano yan, double sided, tapos ano na natin. Okay, let's go. Okay ba din, natapos natin. So wala na, wag nang intro no, wala nang play ligoy pa. Testing natin agad dito sa ating ano para maano natin kung ano ba tong tunog dito, no? Kung okay ba yung tunog or tingnan natin to ngayon. So ibabala natin to mga buddy, no, kasi maraming ano dito, mga tagal-kal yung mga tools diyan, no. Kasi bago pang ano natin to ibutas, kaya excited lang tayo, kaya testing na agad, no. Okay, so kahit na walang pinturan, wala nang ano, walang batak pa diyan, no. Anong dan, basta testing na natin to para marinig natin yung tunog. Excited na rin ako sa tunog nito mga buddy, no. So ilagay lang natin yan sa baba. So yan, nalagay na natin buddy at na-set up na rin natin to buddy yan. Ito lang pinadrive natin buddy para makakalaman ano. So HD21 nga pala yan buddy. So 36 volts, kaso yung amperes natin is kinulang, parang 5 amperes lang ata to, no. So 5 or 6 mga ganun, no. So okay, so yan na, testing na natin to mga buddy, no, dito sa HD21 natin. Tapos nilagyan natin yan ng connection. Ito is subwoofer to dito. Yung isa naman sa mid-high natin or tawag niyan woofer, yan sa baba. Nilagyan na natin para may tweeter konti, no? May bukal konti. Yan, lagyan natin. So yan ang setup natin mga buddy, no. Okay, so pagkasuot lang ng headset mga buddy para maganda yung listening natin, no, experience. Okay, so wag na natin patagalin to. Let's go.
Okay buddy, so there you have it. Grabe yung tunog mga buddy no. Hindi kinaya ng cellphone natin buddy. Nagba-blur yung cellphone natin no sa tunog no. So hindi kinaya. So magandang tunog talaga buddy no pag targa no. At saka nasa L-ported no. Maganda rin ang combination niya sa L-ported box no. So yung mga nito mga dimension nasa video na rin no. At saka yung HT21 natin buddy, lahat nito buddy, no? Ilagay natin sa description kung sinong gustong bumili no, nandoon na yung link no. Sa speaker, sa HT21, sa power supply, no? Sa lahat ilagay natin sa link sa description natin mga buddy. O sa YouTube product natin, i-click niyo lang yan buddy kung gusto niyo bumili ng speaker, HT21. So okay, so ratings tayo buddy. Grabe yung buddy, yung tunog no. Nagba-vibrate talaga yung niya. At saka yung scene dito, yung atip no, yung bubong no. Gumagano'n talaga. So nasa 50% pa nga yung natin, yung HT21. So kinulang lang tayo sa ampere madwe no sa ating power supply. Okay, sa HT21 na natin buddy, ang nito buddy, subwoofer nito is 220 watts no. Yung subwoofer is 220 watts yan. 220 watts. So ibig sabihin, medyo kinulang yung ZK natin buddy, HT21 sa dito kasi yung subwoofer natin is nasa 400 watts no, 4 ohms, 400 watts to. Kaya medyo kinulang yung amplifier natin. Sa next video natin buddy, pag tayo buddy no, pag may kunting budget tayo, mag-upgrade tayo buddy. Ito sa ZK6002. Yan, 600 per channel yan buddy. So okay, so 600 per channel, kayang-kaya na to 400. So may natitira pa sa ating amplifier no, natitira pang 200. So yun, medyo kaya na yun sa natin. Medyo kinulang tong HT21. Kaya hindi natin medyo ma-pull talaga buddy. Nasa 50%, medyo talaga pag 50% no, yung volume natin. Pag 50%, pag lumampas na sa 50%, medyo na siya buddy. Iba na yung pakinggan no. So okay, so sa next video natin buddy, mag-upgrade tayo nito 6002. Doon natin doon natin pure bass pa rin i-drive natin. Ibang lagyan natin ng isang amplifier no. So doon natin i-testing to mga buddy. Lagyan natin ibang amplifier na class D pa rin, tapos pure bass ang lalabas nun. Okay, tapos maghanap tayo ng magandang power supply nun, yung sa ZK6002. So okay buddy, hindi pa ako naka-base buddy no, lahat no, kasi nagbubutas tayo tapos testing agad no, wala nang paliwiligoy pa buddy. Gaya ng sabi ko sa iyo, wala nang pa-intro pa no. Testing agad pagkatapos ng butas, lagay wiring, testing agad no. Napansin niyo ba din dito tayo sa ating paggawaan ba dito tayo gumagawa kasi ng mga DIY mga buddy no, sa bakanting lote, kasi hindi tayo dun sa ating sa Camellia Homes kasi medyo hindi tayo makagawa ng DIY, hindi tayo maka-sound trip, hindi tayo maka-sound check ng maayos doon no. Kasi dito pa lang mga buddy no, wala na. Reklamo na yung mga kapitbahay natin no. So napakagandang tunog buddy, hindi ko ni-expect na ganito palang tunog nito buddy no, na targa tapos na sa L-ported. So yan, dito tayo na matahimik ba sa dito buddy, at maganda mag-sound check dito kahit na naka-full volume ka, walang nagrereklamo kasi bakanting lote ito buddy. Yan, pakita ko lang sa inyo yan. Yan, bakanting lote yan mga buddy oh. So malayo yung kapitbahay dito mga buddy. So dito maganda buddy no, malayo yung kapitbahay. Gumagawa tayo ng kubo-kubo dito para pag sound check tayo, may ginagawa tayo mga DIY no. So maganda dito mga buddy, matahimik at saka walang reklamo yung mga kapitbahay kasi malayo no, nasa malayo sila. Kaya dito tayo magandang dito DIY sa bakanting lote. Okay buddy, so yun lang ang natin buddy sa review nito. So napakagandang tunog buddy no. Sa next video abangan nyo buddy no, ZK6002. Yan ang ating ipa-drive dito. Tingnan natin buddy. At saka yung power supply, isagad na natin din no. Palakihan natin maghanap tayo ng magandang power supply nun buddy. Yung malaking ampere no. Pwede yung 40 watts, 40 ampere no. Okay, so yun lang buddy. So thank you so much for watching. Sa mga napadaan, please subscribe no. Sa bagong pasok, thank you so much. Sa mga old and new subscribers, thank you so much. Maraming salamat sa inyo talaga buddy. Dahil sa inyo, naganahan tayo mag-upload no. Dahil sa ating YouTube channel buddy, gumagawa tayo ng DIY, review, unboxing, sound check, nagre-repair tayo ng audio, TV, amplifier, Bluetooth speaker, lahat mga buddy no. Yan, nakakatulong talaga yung YouTube channel natin buddy no. So please subscribe mga buddy para dito sa next video mga buddy no. So thank you so much for watching. Ingat palagi. God bless. Peace yo. Bye bye.